Hello again! Salamat sa pagbalik sa aking channel. Sa videong ito ay pag-uusapan natin kung ano ba yung dapat na ugali o characteristics na tinataglay ng isang researcher. Let's move forward and start learning. Attitude is very important. Pagdating mo sa tunay na buhay, sa adulthood, sa pagtatrabaho mo o sa ang field man yung pupuntahan mo, napaka-importante na alam natin kung ano yung tamang pag-uugali sa specific field na ating pupuntahan. For example, kaming mga guro, sa aming mga estudyante, kung papipiliin kami isang super intelligent na bata pero wala siya ng tamang characteristics and etiquette at versus doon sa isang average student pero always willing to learn at nandun yung respectful, polite, syempre mas pipiliin namin yung ikalawang uri ng estudyante. Ayan. So, ang sabi nga, skills plus right characteristics will eventually bring you success. Number 1 characteristics na dapat tinataglay mo as a researcher is curiosity. Curiosity in a sense na you are passionate about discovering new knowledge and you are passionate about answering unanswered questions. Kapag kasi curious ka, doon ka mas makakakuha ng mga good research titles because iisipin mo, paano kaya kung ganito? Bakit kaya hindi ganito? Ano kaya ang ikagaganda kapag ginawa natin itong mga ganitong bagay. So, with curiosity, mas mabilis kang makakaspot ng mga problema sa environment na makakatulong sa'yo sa pag-formulate ng research title o pag-formulate ng problem kung saan ay gagawa nyo ng research. The next one is objectivity. So, dapat kapag ikaw ay researcher, ikaw ay neutral and unbiased. Kapag may lumabas, halimbawa, kung sakaling ang lumabas sa iyong research ay medyo taliwas sa inaasahan mong output ng inyong research, dapat remain neutral. Kung yun ang kinalabasan ng inyong research, hindi nyo imamanipulate. So, walang manipulation na mangyayari, objective ka, at gusto mo na mas totoo yung kalabasang output ng iyong research. The third one is strong critical thinking skills. Dapat matalas, matibay ang iyong critical thinking skills. Saan mo ito gagamitin? Gagamitin mo ito sa pag-a-analyze ng mga data at sa pagdodraw ng conclusions ng inyong research. Sa analyzing of data, syempre, nabanggit ko nga sa ating nakaraang video na yung mga information, napakarami na yan. Mabilis na natin silang ma-access. Ngayon, dapat meron kang strong critical thinking skills para ma-analyze mo alin ba dito yung magagamit ko sa aking research, alin ba dito yung konektado sa aking research. At the same time, kapag nandiyan na yung data nasa harapan mo, kung meron kang strong critical thinking skills, nakakapag-draw ka ng conclusion. For examples, mas mataas ang number ng mga respondents na female na nagsasabi na mas tumataas daw ang grades nila kapag mas mahabang oras ang kanilang pag-aaral. So, you should be able to draw conclusions mula sa mga data na ganon na hawak mo. The next one is ethical in work. So, work ethics ito. Napaka-importante nito kasi kung meron ka nitong characteristics na to, alam mo na agad na hindi ka pwedeng mag-copy and paste. Kapag meron ka nitong characteristics na to, ethical in work, so, nandyan na yung ika-credit mo ang iyong mga information na nakuha dun sa mga tamang authors at hindi ka mag-grab na lang ng mag-grab ng mga information na makukuha mo na available sa internet and websites. Next is perseverance. Ang isang researcher dapat naka-mindset na sa'yo na ang pagre-research, most of the time ay tumadaan siya sa long process. At nandyan din yung, syempre, for example, ay tapos mo na, nasulat mo na ang iyong Chapter 2, Review of Related Literature and Studies. Papacheck mo siya sa iyong advisor. Of course, magkakaroon ng mga edit. Tandaan na mas maganda kapag may edit ang inyong papel. So, kapag nagpacheck ka, walang edit yung papel mo, for example, and hindi ka pa ganun ka-confident, first checking pa lang yon, wala na agad comment or whatsoever, I think mas maganda na meron.
My point is, mas maganda na kapag nagpa-check ka, mas matuwa ka kapag ini-edit ang inyong gawa. So, perseverance in a sense na you're going to be persistent in finishing your work. Mag-undergo ka sa process, sa tamang process. Kahit pa ilang beses ka mag-revise niyan, ilang beses ka mag-edit, dapat ay okay ka, tanggap mo na talagang kasama yon, parte yon ng paggawa ng iyong research. The next one is effective communication skills. Ayan, researching is not all about writing. Kailangan magaling ka rin when it comes to your communication skills. Kailangan, saan ba natin ito ginagamit? Kapag kayo mga magde-defense, title defense, ang dami kasi ng defense na pagdadaanan nyo kapag kayo ay gumagawa ng research. Title defense, colloquium, pre-final, and then final oral defense. So, kung magaling ka sa communication skills, okay ang iyong communication skills, once na nakaharap ka na sa iyong mga panelist, at naiintindihan mo talaga yung iyong research, kapag tinanong kanila, maibibigay mo sa kanila ang iyong idea, ang iyong understanding of the research in a very clear and concise manner. And the next one is collaboration. Siyempre, hindi naman mabilis gawin ang research ng nag-iisa ka lang, lalo na ngayon, mas prefer ng mga students na grupuhan ang research writing. So, hindi dapat na kapag magkakagrupo kayo, isa lang yung gumagawa. Dapat may collaboration kayo. Sino ba yung gagawa sa ganito, sa ganyan, tulungan. Hindi pwedeng isa lang. Kasi, mas mabigat yan kapag isa lang. Di ba nga? Ang buong research, kapag bigla sa yung ipinagawa, gawin mo ang chapter 1, mabigat yan. Pero kung hihimay-himayin, topic by topic, part by part ng research, mabilis yan. So, ganun din sa inyong groupings. And the last one is leadership. Siyempre, hindi natin maiiwasan na merong leader sa mga grupo ng research. So, bilang leader, dapat meron kang leadership skills in a sense na mauunawaan mo ang iyong kada miyembro. So, ma-analyze mo ano ba ang kayang ibigay ng group member 1, group member 2, group member 3, and group member 4. And dapat din, alam mo na as a research leader, alam mo rin na halimbawa, yung kaya mong gawin, kaya mo mag-paraphrase, kaya mong mag-summarize, magaling kang humanap ng mga review of related literature and studies, dapat understood na hindi yun kayang gawin ng lahat ng kamiyembro mo. So, sa leadership, as a leader, ide-designate mo yung work in a sense na alam mo kung nasan yung strong points or strength ng bawat isang kamiyember mo. No, para din maiwasan natin yung pagsasamaan ng loob sa inyong grupuhan. So, leadership skills. Muli, ang pagiging isang researcher ay kinakailangan ng mga tamang characteristics para matapos natin ng maayos yung iyong research, makapag-produce tayo ng decent research paper dahil yun naman ang ating goal. Take note din na ang mga characteristics na ating nabanggit at na-discuss, kapag na-develop ito sa inyo sa pagsusulat ninyo ng research, ay mai-apply ninyo ito sa real-life situation, sa tunay na buhay. Kahit hanggang gumraduate kayo niyan, taglay nyo pa rin ang mga characteristics na ito na maganda at advantage nyo kapag may apply ninyo sa inyong trabaho o kung ano man ang inyong pupuntahan after nyo ng senior high school or ng college. Ayan, ready na talaga tayong magsulat ng ating research paper. So muli, maraming salamat sa pagbalik sa aking channel. Ako si Ma'am Regine, ang inyong ka-researcher. Thank you so much!